Hello guys! Good evening! Si Judy Kawasoy po ito. Okay, may gusto ko i-share sa inyo. Natatandaan nyo ba yung vlog ko na yung Hokensho ay mapapasama na or mapapag-isa na kasama ng may number? Ito na. Dumating na po yung envelope na naglalaman ng pagpapatibay na ang Hokensho ay magiging may number na or kasama na sa may number. Okay, papaliwanag ko po sa inyo ng isang simpleng paliwanag sa Tagalog. Sana ho maintindihan nyo, ano? Okay, so ito ang nilalaman yan. Tsaka yung dalawang papel na pinakita ko kanina. Okay, tinakpan ko lang yung mga details ko, ano? So ito, nakalagay dito sa itaas ay yung Hokensho number nyo or yung health card number nyo. Tignan nyo maigi dun sa health card nyo kung pareho yung number na nasa itaas, pangalan nyo, no? Tapos, ito yung QR code. May QR code eh. Tignan nyo maigi kung pareho yan. Pagdating naman dito, yun ding number ng health card nyo or Hokensho, pangalan nyo, katakanan ng number nyo, birthday nyo, kung magkano or ilang percent lang yung binabayaran nyo. Kasi ako 3%. Pagkatapos, yung kung kailan nyo nakuha or kung kailan kayo naging member nung health card na yon. Dahil ito nakalagay din doon. Halimbawa, ako April 11 of this year. Pagkatapos, saan kayo member nung health card na yon? No, halimbawa ako, Saichi. Kung Tokyo kayo, Tokyo kayo. Nakalagay din po yan. Medyo bababa tayo. Nakalagay naman dito yung my number nyo. Ito pong may takip, dito po nakalagay yung 4 na huling digit ng my number nyo. Checkin nyo rin yung mabuti kung pareho po iyan. My number card o my number iisa po iyan. Okay? Ito naman QR code na to, ito po yung i-read nyo sa camera ng cellphone nyo para makapasok kayo sa my portal at log in nyo yung Hokensho nyo doon sa my number nyo. Okay. Tapos ito naman pong nasa ibaba, parang ketay or parang card siya para iketay nyo, or what I mean is, lagi nyo siyang lalagay sa wallet nyo, kasi kaya ako siya pinunit, ilalaminate ko po siya para maging ID, para hindi siya magboro-boro. So, ang nakalagay dyan is yung pangalan nyo, yung birthday nyo, kung ano po yung nakalagay dito, nakalagay din po rito. So, no? Ito rin po yan. Para if ever, hindi nyo dala yung may number nyo, meron po kayo nito. Parang sub lang ho to. Just in case. At least may dala pa rin kayo. Pero ang palagi nyong ipakikita ay ang my number nyo. Yan. May QR code din po yan sa likuran nyo. Madali lang naman ang gagawing pag-encode or pag-login ito sa my portal. Lalagay nyo lang. Tapos, lalagay nyo yung 4 digits secret code nyo, tapos i-scan nyo yung may number nyo, titingnan nyo kung tama yung nakalagay na details doon, tapos yun na, tapos i-end nyo lang siya sa pamamagitan ng pag-i-scan ng may number nyo. Tapos na po. Susundin nyo lang yung instruction doon sa my portal nyo. Napakadali ho, sa totoo lang. Kung hindi nyo po maintindihan or may pagkakamali sa mga detalye, tumawag lang ho kayo sa free dial nila or sa number nila na 0570-015-369. At sila ho ay sasagot sa inyo. Okay, dito ho, yan, ganyan lang kadali yung mga detalye na nakalagay dyan. Dali, nakakalas yung mga cover. Hindi nyo pwedeng makita. Kasi baka mabura tong ating simpleng pagpapaliwanag na ginagawa. So, eto lang po iyan. Napakadali. No? Yan lang. So, ano ba yung advantage nito?
Ang advantage po nito, kasi 'di ba, meron din akong vlog na para makatipid sa bayarin, mag-a-apply ng Gendo Gaku, Tekio Seido. Hindi na po kailangan gawin yon. Automatic na po na makikita sa my number. Kaya hindi na po kayo lalagpas doon sa limit payment na kailangan bayaran. Automatic na po na makikita lahat sa my number yung detalye. Kaya matik na lahat. Hindi nyo na kailangan mag-extra application para makatipid sa bayarin sa ospital. Automatic na ho, nalalabas doon kung hanggang saan lang yung limit na dapat yung bayaran. Kaya hindi na po kayo mag-a-apply ng limit of payment nang dapat yung bayaran sa ospital. Napakalaking bagay. Lahat po ng detalye tungkol sa inyong health card, nandito na rin ho. Kaya wala kayong dapat alalahanin. Kaya sana ho, kahit papano ay nakapagpahagi ako sa inyo ng kaunting kaliwanagan dito sa part na to. Okay ho? Ngayon, alam ko, ang susunod yung tanong, paano ho kung yung Syakay Hokeng naman, magiging Kokumin Hokeng? Yan din ho yung gustong katanungan. Pero, aalamin ko ho yan bukas to. Kasi, sa tingin ko, sa pagkakabasa ko, sa mga detalye na nakakanji dito, palagay ko, yung numero na nandito, forever ng numero ng health card natin. Mapa Syakay or Mapa Kokumin. Iisang numero na lang yan. Pero aalamin ko pa rin ho bukas ho, itatanong ko. Kasi ginabi na ako sa paggawa ng vlog na to. Okay po, para sa kaalaman ng lahat. Sana ho tapusin nyo tong vlog na to. Okay po? Maraming salamat ho. Si Jurica Wasoy po ito. Sana ho i-follow nyo ako sa aking YouTube, Facebook, and TikTok account. Sa mga may katanungan, libre po ang unang 3 tanong at 1,000 yan po sa humingi ng advice. Okay po, sa mga naghahanap ng translator at interpretation, PM nyo lang po ako sa aking Facebook account, Jurica Wasoy po. Okay po, maraming salamat po. Isang magandang gabi sa inyong lahat. Thank you. Bye!